Oops. Magiging first long ride natin, pero hindi muna doon yung topic natin. Babalikan natin, guys, yung nangyari kahapon. Di natin ipapalampasin yun. Total, nandito pa tayo, palabas pa lang tayo ng gate. Tatanungin natin ano ang nangyari. Ano ang nangyari? Nakalimutan ko nga, ikabig pabalik. Sinong driver makakalimutan po kumabig pabalik? Yung mga bobo pa. Nananahimik yung gate. Dadaanan natin yung gate. Diyos ko. Oops. Pansin na muna tayo. So yun na nga. TV mo, binangga yung gate. Para mga 5 minutes na siya doon. Pabalik-balik siya. Kaya ako masyadong makapagsalita dahil medyo sinisipon tayo. Pero yun na nga. Nandyan siya sa may gate. Pabalik-balik siya. Siguro mga 5 minutes. Nandun na yung bus, may e-bike, may kotse, may kung ano-ano pa doon sa likod. Re-reverse daw siya, atras daw siya. Hanggang nagpabalik-balik. So, yun, anong huli nun, ang may dumaan na kotse. Pagdaan ng kotse, atras siya, gilid siya na bawing ganyan. Yung kotse, kala niya babalik ng kusa. Ayun, boom! So, instead na, ang nangyari talaga nun una. So balikan na lang natin ang nangyari nung kinaumagahan. Kaya tayo umabot doon sa puntong yun. Una is basta umaga yun kumakain kami, nalinisan ni ate nung good intention naman. Nilinis niya yung kotse kasi medyo marumi. Pero bala ko na rin naman pa car wash kasi yung ngayon, ano niya ngayon kasi diba ayos nga. Yun nga. So yun na nga. So yun nga, going back, good intention. Good intention naman, pero kasi nga dapat after namin kumain nun, siguro mga tanghali, ibala ko na rin ipakarwash. Pero nakita ko naman nililinis niya. Although pag hindi niya nalilinis, gagawin ko is papakarwash ko na lang din. So yun na nga, nangyari is hindi naman nalinis, which is papakarwash ko naman. And then paglabas ko, sabi ko, mag-grocery kami nun kasi para pagkain rin sa bahay. Tapos paglabas ko, parang dumumi. Namuti. Dumumi, tapos na namuti. Sabi ko, bakit? Instead na parang nalinis. Kasi parang nandun siya ang lawsin, mga 30 minutes siya naglilinis. So, ayun nga. So pagpasok niya, parang wala nangyari. Sige, linis. Hindi ko pinansin una. Yung paglabas nga namin, yung mag-grocery na kami, sabi ko, teka lang, ba't ganyan itsura ni Kulitog? So, sabi ko, okay lang, kasi nga, ipapakarwash na lang dahil madumi, kasi basta yung video bago to. Sabi ko, madumi. So, sige, pakarwash na lang kasi magdidikit and all, parang ganun kakapit. So, ito na nga, nag-grocery kami, kumain kami, bla bla bla, and balik namin. So, tawagin na natin si Beck B na hindi pa marunong mag-drive. Denied niya, no choice eh. So, ang nangyari is yun ano naman, syempre hindi niya man hawak yung phone. So, naka-bluetooth naman so ang nangyari, tinatawagan ko siya, nandiyan sa kabilang kotse kay Kulitog. So tinuturuan ko, kumbaga ako yung nakakabantay parang ganyan. Ako nandun siya sa harap ko para walang makaka-extra dun sa likod, para hindi matataranta. Kasi nga syempre, di ba, medyo bago pa. So yun, so umabot kami na sa car wash. Yung ine-expect namin car wash, sabi ko nga medyo kung hindi kaya ng car wash, ine-expect ko nang gagastusin mga 4,000, 5,000, which is tama naman estimate ko. May kaso. Ang kaso doon is times 2 pala. Bakit times 2? Kasi pati si Gob yung basta yung sa taas yung sobrang nadali. So yun nga, instead na car wash, ang nangyari is naging detailing. Hindi ko sure kung ganun talaga presyo ng detailing, pero kasi nakaka-bad trip na nung mga panahon na yun nung kahapon. Kesa patagalin ko pa kasi syempre iisipin ko na naman na ganito ganyan. Sabi ko sige. Pero yung bago pa nandun, ang ino-offer niya kasi sa akin nung una is parang 7,000 and then ginawa niyang 6,000 tapos 7,000. Tapos hanggang umabot ng 5,000 and then 7,000. 5,000 yung kay Kulitog.
Kasi nga medyo maliit yung sedan, and then 7,000 kay Gob. Pero mas grabe yung tama talaga nung kay Kulitog. Dun kung nakita nyo sobrang, kasi kala mo tinambak ng 20 years si Kulitog, parang hindi ginagamit. So yun na nga, so 5,000 yung kay Kulitog, and then yung 7,000 dito kay Gob. So, sa taas yung sa taas yung mas natamaan masyado eh. Kasi nga dinetailing. Hindi na ako nakakuha ng video kasi sobrang antok. Sobrang antok na ako. Hindi yung pagkatapos ng shift nag-grocery, after ng grocery, usually dapat matutulog na kami nun. Then dahil nga umabot ko mga 6 hours yung nun. Umabot ng 6 hours yun para sa pagpapadetail. Ang sabi nila usually mga 2 hours, pero syempre hindi na natin minadali para nakita ko naman talagang binabuff nila. Every gising ko, sinisilip ko, binabuff nila, tapos ilalagyan ng box, pabalik-balik sila kasi yung sa pwesto namin, aircon naman yung sa loob nun. Ang nangyari, parang pumapasok sila, nanghingi sila ng parang pyesa, panglinis lang gano'n, pabalik-balik sila. So as in talagang matagal yung proseso nila. So ayun, umabot ng 6 hours, pero hindi ko pa pala. Hindi ba, upload ko. Hindi, meron pala. Kasama ko. Alam ko nandun sa nakaraang video yung nangyari after 6 hours. So, nalinis naman. Pero yun nga ang masakit. Gastos tayo ng 12,000 in short. So, napagastos tayo. Pero, anyway, so nangyari na. So, ito na nga. So, after natin gumastos ng detailing, dito na naman tayo sa susunod na part. So pauwi na tayo, di ba? Kasi syempre, dumating tayo mga alauna siguro, mga 12:30, sabihin mo ng alauna. Natapos na kami syempre gabi, mga 6 hours. So mga 6:30 na yata, mga ganun. Ubo pa tayo. So after nun, pauwi na gabi. Hindi daw siya marunong. Anong gagawin? Paano uwi si Kulito? Walang naman i-drive ko yung pareha. So, ito, sobrang bagal na. Hindi, mas maganda siya mag-explain kasi ako nakikita ko lang yung sige, anong nangyari? Hindi nga ako hindi ako sanay na mag-drive ng gabi. Hindi pa naman ako nakakapag-practice drive ng gabi, di ba? At least na practice ka na kagabi. So mas madami ng sasakyan. So, traffic na. Doon sa intersection, bad trip sa akin yung intersection. Yun nga. Natatawa ako doon kasi may parang intersection dito sa may paglagpas mo sa Lancaster, meron yung parang police station, gano'n. Tapos parang pinapadaan siya ng pinabadaan, namamatay ng makina. So yung namamatay ng makina, parang syempre hindi ko naman pwede busara kasi ako nasa likod, siya nasa pinantay ko lang. Yung mga nasa harap ko yung mga sa likod ko medyo bad trip. Hindi na sila makasingit kasi medyo malaki ako. So noche sila, antay sila. So yung sabi yung enforcer, pagdaan niya, sabi ng enforcer, kabot yung enforcer kung may pailing-iling pa eh. So ito na, nakalagpas na kami sa enforcer. Dito sa may pabilog, medyo magtagal din ulit kami dahil yun nga, maraming kotse. As in, hinaharangan ko yung likod kasi nga ang nangyayari kasi ang nangyayari kasi, instead na presence of mind ang mangyari, presence of bibig ang nangyari. So halimbawa may dadaan, di ba? Biglang sisingitan siya. Instead na iiwasan niya, ang sasabihin niya, uy, anong gagawin niya? Uy mo, naliligo ba yan? Uy mo? Walang jong uy yan. Tapos uy, gano'n, uy, walang jo. So yun nga. So naligtasan ko naman yun. Naligtasan nyo naman namin yung mga pangyayaring yun. So nakauwi kami. Eto na, paliko na. Eto na yung pinakamadali sa lahat. Gate ng village. Tanong pa siya, di ba? Sabi niya mag-neutral na ba ako? Neutral. Oo, mag-neutral ka na. Pero sabi ko, sa takbo mong yan, mabagal parang sa 20 lang yung takbo Sa takbo mong yan, medyo malayo-layo pa. So eto na nga, malapit sa gate, pa-neutral, paliko. Sakto, may kasabay na kotse. So yung kasabay niyang kotseng yun, di nataranta. Eto na naman ginawa niya na naman yung gear. Instead na mag-gear at instead na mag-neutral at brake, ang ginawa niya naman is gear at brake. So instead na mag-brake, kumakadyot, tumigil. In short, namatay na naman siya ng makina. Namatay siya ng makina, nasa gitna siya ng gate. So
umiikot-ikot yung mga sasakyan. Siguro 3-4 na sasakyan na yung lumagpas sa kanya. Eh, pagka-andar niya, napa-andar niya. Tapos yun na-start niya, pa-atras siya, magre-reverse. Pag pa-forward niya naman, meron na naman lumabas na, e-bike yata yun o kotse, di ko matandaan. Basta meron na naman dumaan. Sabi niya, sige, nandun pa rin ako eh. Meron na. Tapos doon sa likod ko, may mga bus, e-bike, kotse, and hindi sila makapasok dahil nakaharang nga ako. So ito, tanong siya sa akin, ano magagawa? Sabi ko, full right. Full right. Ang galing, full right. Ang problema, hindi binalik. So instead na full right, instead na mag-stop, ang ginawa, nag-gas pa. Ayun, bag. Yung nananahimik na gate, binangga. So although hindi naman ganun kalaki yung damage, pero syempre sabi sige, given na natin yung baguhan ka mag-drive. Ang problema, kada tanong ko sa kanya, pag matataranta ka, anong gagawin mo? Sige, eto, anong gagawin mo pag natataranta ka? Neutral. Tsaka? Kakalma. Mag-brake. Ano nangyari kahapon? Ay, nataranta lang. Nataranta lang, ang ginawa, gas. Sagad, ayun. Although, yun nga, hindi ganun kalaki yung tama, pero still, kahit ganun yung tama doon, automatic counted per panel yun. And depende sa papagawaan mo, usually nagre-range yun ng 1.5 to 3.5 per panel. And yung panel na tinamaan niya, 2. So in short, hindi, isa lang yung mayupi. Tapos yung isa tanggal yung na tanggal lang yung pintura. So ilan panel nga yun? 2. Oh, ano sinasabi ko? 2 panel. Okay, so going back, ito na naman kasi ay naku po. Ayun yung ginagawa niya pag nagda-drive, ang sarap pababain guys. Kami na lang nila Manong ang gagala. Anyway, so yun nga. So 2 panel. So depende nga yun sa depende yun. Pero sabi ko nga, tsaka na lang ipagawa kasi feeling ko, well, sana naman hindi. Feeling ko, magkakadagdag, maganganak pa yon. Pero ang papauna na natin is yung leather seat. Yung leather seat sobrang tagal na nun, kailangan nang palitan nun. Pero yun nga, tsaka na natin papagawa yun. Although yun nga, usually ang ganun kasi nagpagawa rin si Cobrador, itago na natin siya pangalan Cobrador, yung kapatid natin. Nakakadami na rin yung si Control eh. Nakakadami nga siya. Oh, so anyway, so yun na usually ang gastos nila nag-range ng 1.5 to 3.5 per panel, depende nga siguro sa damage or so in short, times 2 yun kung magkano. Pero tsaka na natin iisipin yun. Ang kailangan is mabenta na natin si Kulito. Para benta. Anong gagawin? Kailangan kong matuto ng magaling mag-drive para hindi na Hindi po kailangan matutong magaling mag-drive. Ang kailangan mo, presence of mind. Ang pinaka-importante sa lahat, neutral at brake. Kung nag-neutral at brake ka, kahit hindi ka magaling na driver, hindi ka babangga. Tama ba? Kung magaling kang driver at pinaandar mo ng pinaandar yun, bumangga ka pa rin. Bakit? Ikaw ba si Chapagtaghan? Chapagtaghan! Ha? Hindi. Oo, yun ang sinasabi ko. Ay, nako. So, yun sa mga ganyan guys, pag-isipan nyo mabuti kung meron kayong kotse ngayon at magpapalit kayo or bibili kayo ng bago, pag-isipan nyo ng 1 beses, 2, hindi, wag pala isa, 2 beses, 3 beses, 4 beses, 5 beses, mga 50 times yung pag-isipan bago nyo ibigay. Kung bibigay nyo, wag nyo ibigay sa hindi marunong para hindi kayo dagdag gastos. Okay ba yun? Ha? Anyway, naubo na ako. So, biyahe na nga tayo. Siguro separate video na lang kasi medyo malayo-layo pa. And based sa Skyways, abutin tayo ng alas 3. So 3:24 dun sa pupuntahan natin. Kung saan kami pupunta, next video na lang. Ayun na, sige na, bye-bye. Napagalitan ko na, huwag kayo mag-alala. Pinaiyak ulit natin yan. Lahat ng mga ganyan, hindi natin papalampasin. Sige na, bye-bye. And, babu. Ang layo. Layo ng kasi mali